Hello, mabuhay, Luzon, Visayas, Mindanao. Ito nga pala ang inyong lingkod sa bagong programa, The Secret of Victory in Dama Game by Al Calano Jr. Known as Genuine Master. Pero bago tayo mag-umpisa, gusto ko muna sa inyong ipaalam na ang larong dama ay hilig ng mga Pilipino, katulad ko. Matagal na itong laro na to. Katunayan, ito ay na-adapt natin sa ating mga ninuno. Na ang mga ninuno naman natin ay inadapt ito sa mga dayuhang Kastila. So, kung isipin natin, napakatagal na talaga itong larong dama na to. Ito ay nakahiligan ng mga Pilipino, lalo na kung sila ay naglilibang. O kaya naman, nag-aalis ng yamot. Kaya mga kadama, Luzon, Visayas, Mindanao, gusto ko ipaalam sa inyo kung paano ba ang sikreto ng makamit ang tagumpay sa larangan ng larong dama. Umpisa muna tayo sa larong ng dama. Ang laro ng dama, ang damang ito ay binubuo ng 32 corner. Pag sinabing corner, ibig sabihin, kanto siya. Ito ang disenyo ng dama. Yung dama na yan ay binubuo ng, inulit ko po, 32 corner. Ngayon po, sa 32 corner, may 24 na space, 20 space at 20 space sa kabila. May kanya-kanya pong kulay ng pitsa. Sa isang side, makikita nyo po, pwedeng ilagay natin na kahit anong kulay, black or white. And another side, white naman. Ngayon, sa tagla-12 mga pitsa na yan, meron space sa gitna na makikita nyo. Ito yung 12 pitsa sa isang side, di ba? Pag umabot siya hanggang dito, ibig sabihin 12 na siya. Sa kabila naman, vice versa, sa kabila 12 din. So, itong space na to, ito yung lugar na nag-aabot sila. Yan yung dama. Pag sinimulang sumulong ng isang side, dito sila maglalaro sa space. Lalagay po natin yung pitsa. Nalaglag yung pitsa. Hindi yan. Black. Kulang ng black. Ito po. Itong sinasabi kong space, ito po yung space. Pagkatapos ng 12 pitsa, at 12 rin sa kabilang side, ito po yung space na sinasabi ko. Dito sa space nito, dito nag-aabot yung kapwa magkalaban na pitsa. Yan ang procedure po ng dama. Kung paano umpisahan. Kapag tumira kang ganon, uulitin ko po, ang dama hindi pwedeng pabalik. Pirmi siyang pasulong. Dito muna tayo sa umpisa. Start from the beginning muna tayo. Para dun sa mga gustong matuto, ito yung umpisa ng laro ng dama. Pag tumira po tayo dito, kina-counter po karamihan ng pasulong din. Kaya ang dama, purma yung pasulong. Diba? Kaya nga meron tayo sabi, sulong na. Ibig sabihin, pag sumulong ka, pirming pasulong.
hindi patras. Bawal po umatras. Maliban na lang po sa kain. Katulad niyan. Halimbawa, kumain dito. Pwede po siyang bumalik para kumain. Bukan niyo po. Yan ibig ko sabihin. Bawal umatras ng tira. Kung halimbawa nandito naman siya, at titira siya ng pagganon, bawal po yun. Ibig sabihin, lahat ng move ng dama, pirming pasulong. Doon na po tayo, no? Ngayon, to pong space na to, dito po nag-aabot yung mga pitya. Hanggang sa magkadikit-dikit. Yan po. Tumira po dito. Kung halimbawang tumira ng iba, nakaligtaan, syempre may puwang doon, siya yung pagkakataon na para kumain. O di po ba? Ulitin ko po, no? Sumulong dito, sumulong doon, so may space para tumakbang to kasi may puwang. Pero, kung halimbawa sumulong dito at sumulong dito, hindi ka pwede umistep dito dahil wala namang puwang. So sa makatuwid, ang game talaga ng dama, pagka nagkaroon ng space, pwede ka kumain. Yun po, no? O sige, dito na tayo. Yan ang procedure po ng paglalaro ng dama. Sulong ka rito, susulong yung kabila, susulong dito, susulong kung saan, sumulong doon, hanggang magkadikit-dikit na sila at magpangabot-pangabot. Ngayon, pag nagkadikit-dikit na sila at nagkaroon ng puwang, yan na po yung paraan na para magkakaroon ng dahilan para matalo yung isang side. Halimbawa, kung nagkamali dito tumira, kumain ng dalawa, nalamangan na tuloy. Di po ba? Okay. Ayan na ha. Ngayon po, para dun lang naman to sa mga sa mga beginners o gustong matuto ng dama. Binibigay lang yung procedure. At isa pa po, ito pa ang isa pa. Ang regulasyon ng dama, kung halimbawang kakain, ito po ha, yan. Mamimili po ng kain, di ba? May kain dito, may kain dito. Obligado po talaga kumain tayo. Hindi pwede hindi kakain. Ngayon po, ito isang kain lang to. Dalawang kain naman dito. So, kung ang sa puti, kakainin niya yung dalawa. Kung ano ang mas maraming kain. Di po ba? Siyempre, hindi siya kakain dito, mas priority itong kain ng dalawa. Mas maraming kain. Kaya, ang pagkain ng dama, imbis na isa, mayor ang mas marami. Okay. Ito na po ha. Babalik lang natin. Ngayon naman, kung halimbawa sa part na nagkaubusan na ng pitya, nabawasan ito ng pitya na ganito. Nabawasan na yun sa akin. At humantong lang dun sa parehas na apat na. Yan po. Di sumulong halimbawa dito. Sumulong dun. Sumulong dito. Sumulong dun. Sumulong dito. Sumulong dun. Sumulong dito. Sumulong dito. Sumulong dun. Sumulong dito. Sumulong ako dito. Sumulong dito. One step, kain uli. Sumulong ako dito. Sumulong doon. Sumulong dito. Sumulong dito. Sumulong ako halimbawa dito. Sumulong dito. Tumira dito, tumira doon. Tumira dito, tumira doon. Tumira dito, tumira doon. Tumira dito. Dumama rito. Tumira dito. Dumanon, dumama rito. Ito po. Ibig sabihin, itong side na to, ito yung mga lugar na dinadamahan. Kapag nakaabot na dito,
Ito na yung ibig sabihin, dama na siya. Ibig sabihin, yung pion nyo, yung pion, naging reyna na, naging queen na. Kumbaga sa chess, ito na yung tinatawag na queen. Ngayon, kapag naging queen na yun, yung picha mo na naging dumama sa side nila at naging queen, mahaba na ho yan takbo ng dama. Pwede na siya tumakbo ng ganun kahaba. Depende kung nasan siya linya. Kung halimbawa, nandito siya sa balikat na to, pwede siyang pumunta rito, pwede siya pumunta. Kahit na ilang step, basta sigun doon sa linya niya. Ito rin, ganun din. Pwede pumunta rito, pwede pumunta rito, pwede pumunta rito, pwede pumunta rito. Pwede pumunta to kahit na 3 o 4 na step. Hanggat merong linya. Ayun po yung sinasabi na dumama na. Ayan. Ngayon, sa pagkain naman sa dama, halimbawa, tag-isa, ito, madalas ito pinagtatalunan ng mga naglalaro. Yan. Ito po ha. Halimbawa lang ha. Yan. Beta. Ano lang po to? Instruction. Yan. Dama to, kakain doon. Piyon, kakain din dito. So, makatuwid. Ito, dama, hindi siya obligado kumain dito. Pwede ka rin kumain dito. Choices ng itim to kung saan kakain. Pwede dito at pwede rito. Hindi obligado dama. Kahit na piyon, pwede kumain. Dama, pwede rin kumain. Choices ng piyon na mamili. Yun po yung isang palatandaan sa laro ng dama. Para hindi na kayo magtatalo habang naglalaro kayo. Walang mayor dama. Pag tag-isang kain, pili lang po yun. Ito na po, no? Introduction lang po tayo. Kaya gusto ko lang ipaliwanag yung mga step ng paglalaro ng dama at saka rules and regulations sa dama. Mas maraming kain, mas mayor yun. Kung pili, 1, 2, mas mayor yung maraming kain. Sa dama naman, kung tag-isa, pili yun. Mas mayor pa rin ang maraming kain. Okay ho. Natapos na tayo sa pakilala sa laro ng dama, sa larangan ng dama. Ngayon po, mag-uumpisa na po tayo sa paano ba ang tamang paglalaro ng mas maayos na laro sa dama. Marami yung klaseng kung tinatawag. Para sa mga marurunong na damador, maraming klaseng opening. Pagka sinabing opening, yung unang tira mo na gagawin, yung unang sulong mo, yun ang tinatawag na opening. May mga damador din talaga na tumitira ng magagandang opening. At meron din mga damador na tumitira na bahala lang ng opening. Dito po, no? Nakapagpakilala na po ako, no? Tatapusin ko lang muna po to. By next time, papakita ko sa inyo kung paano yung mga opening, iba't ibang klaseng opening. Okay po, maraming salamat. Naasahan ko ang subaybay nyo sa programang ito. Bye! See you soon!